mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang araw po ng Sabado ng umaga para sa inyong lahat na aming mga kaagapay, mga taga-subaybay, mga taga-panood at mga taga-pakinig. At siyempre po sa buong sandaigdigan, sabi nga ay meron tayong mga taga-subaybay. At dito naman sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas ay napakasarap naman po talagang bigkasin, lalang napapalapit sa ating damdamin at sa ating mga puso. Ang ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre po, nariyan po nakaabang ang ating mga taga-subaybay. Marahay na aga sa inyo na aming mga tagapakinig dyan sa Bicol Region sa pamagitan ng CARE 104.3, The Way FM. At dyan din sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Comunidad Buenos Dias at maging sa 1197 DXFE Davao. Happy listening po sa inyong lahat dyan. Napapakinggan din tayo sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Kaya naman binabati natin ang lahat na nakikinig sa City of Coronadal at sa South Cotabato. At sa inyo rin na narito naman sa Metro Manila na walang sawang nakatutok tuwing Sabado. Magandang umaga rin po sa inyong lahat. At ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito sa paboritong himpilan, 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ay miyembro ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Napapakinggan din sa FEBC.ph at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At meron po tayong simulcast sa ating partner television channel 185 sa Great Commission Television o GCTV. At ngayong araw, kasama niyo po siyempre ang inyong kaagapay, Attorney Carlos Kuya Caloicao Jr. At mamaya po ng konti ay ating makakasama ang ating kaagapay na abogado, Attorney Roel Cao Garcia, para sa ating talakayan. At siyempre po, kaagapay nating sasagot sa mga katanungang legal mula sa ating mga taga-subaybay. Sa puntong ito ay nais naming pasalamatan siyempre ang ating mga kaagapay na patuloy nating nakaka-partner sa mga ministries ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon Diyos at ng inyong suporta, mahigit 7 dekada na po nating naibabahagi ang mga tamang balita at siyempre po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. At sa mga nais naman na maging kabahagi ng ministeryo, pari po kayo mag-message sa FB page ng 702 DZAS FEBC Radio TV para sa iba pang detalye. Maraming salamat po sa inyo mga kaagapay. At sa punto po ito, babatiin muna natin, greetings po ito para sa ating parang roll call ito. Marami po sa kanila ang talaga namang siyempre kagalakan ng isang tao na sila ay mabati lalo na sa ating palatuntunan. Si Teresa Cabacang Perdes, Mamalhain Cruz Celestino, Edith Paglinawan, Evelyn Larcena, Nora Luzon del Carmen, ang gandang pangalan nito Eden Lucia Adonai Berses, ang haba naman pangalan ito, maganda rin, Nora Cancela. Yan. At bago po muna ang lahat ng mga dapat ninyong abangan sa ating programa, narito po muna ang pagkaing pangkaisipan. Ang ating pong pagkaing pangkaisipan ay hango sa magandang balita Biblia. Ayon sa sulat ni Santiago, chapter 3, verse 17. Ngunit ang karunungang mula sa langit, una sa lahat, ay malinis,
mapayapa, maamo, mapagbigay, puno ng awa, masaganang namumunga ng mabubuting gawa, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Kaya naman po ay aming kayong inaanyayahan na makibahagi sa ating usapan ngayong umaga. Magpadala lamang kayo ng katanungan, komento o mensahe sa ating Facebook page sa Tabas ng Batas, FEBC. At sa pagbabalik po ng Tabas ng Batas ay tutuko na po tayo. Diretso na tayo sa ating segment na Punto por Punto. Tabas ng Batas! Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod. Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo. Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot? Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay. Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag marangal. Walang bakit. Sana maglingkod. Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Nagbabalik po ang inyong programang Tabas ng Batas at siyempre ito pa rin ang inyong kaagapay Pastor ni Kuya Kaloikaw. At narito na po, kaagapay na natin ang ating kaagapay na abogado, Attorney Roel Cao Garcia, para sa ating talakayan at para sumagot na magkaagapay sa inyong mga katanungan legal. Bumati ka na, Attorney Roel. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Papasalamat ako at ako'y narito muli para magbigay ng tulong sa mga tagapakinig natin na kailangan sa mga questions na legal. Pero bago po muna ay pabayaan niyo akong batiin yung aking mga kabarkada nung high school. Taga Baliwag Colleges. Tawag namin sa grupo namin is BC Warriors. Kasama namin sa basketball to. Si Anthony Eric Cruz, okay? Si Bobby Adriano, si Senon Salvador, Ferdy Cauzon, Gary Naboa, Levi San Pedro, Ray Javier, si Enan Rodriguez at si Ronald Mendoza. Yan. Yan nakakota na ako sa inyo. Malamang nakikita ko yan na mga kasama mo nung mga bata pa kayo. Sigurado. Nung mga bata pa kami, alam mo ba, Pastor ni, naitago ko yung sando namin nung kami ay nagbabasketball, ano? Ganyan lang kalaki. Sabi nga nila, those were the days, ano? Pero ngayon, siyempre, ay kasama tayong naglilingkod sa ating mga taga-subaybay. Tayo po ay inagapayanan, ina Absidy Ferrer, Ma'am Absidy, ang ating Frontex na sina JV Taboa, Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta at ang ating RTV team na sina Ma'am Eileen Valdez, Abby Glindo, Chris Rosete, Ivan Abrenica at Wenmark Balatukan. Aba, talaga namang Attorney Roel, sa ating punto por punto ngayon, talagang itutuloy natin. Dapat lang naman, ano? Yung pagtalakay sa Republic Act 10173
otherwise known as the Data Privacy Act of 2012. At ito po ang Part 2. Ang Part 2 ng ating talakayan tungkol po sa Data Privacy Act of 2012. Ano? Sige, Atty. Noel, umpisahan mo na. Okay. Sige, tutuloy lang natin yung nakaraan. Ano? Pero gusto nating tumbukin yung punto na pwede ba tayo tumanggi? No? Kapag naroon na tayo, kami nag-encode na tayo o nagkaanon tayo sa telepono, hinihingan tayo ng data o na information patungkol sa atin, ay pwede ba tayong tumanggi? Ang sagot po dito ay opo. Pwede po tayong tumanggi. Natatandaan ng mga tagapakinig noong isang linggo, pinag-usapan natin yung tatlong actors dito sa Data Privacy Act o sa batas na ito. Kung natatandaan niyo, sagot. Ganyan sa estudyante natin. So yung data controller, data processor, at yung data subject. Okay? Tayo yung data subject. At sa pagpo-processing, sa paggamit, kasi yung processing, yun yung paggamit ng mga data yung ating mga sinusumite sa ating mga computers, online, Ang meron po tayo ditong criteria, babasahin ko sa inyo para mas maliwanag. Yung una-una, consent. Okay? May contract, may vital interest, national emergency, public task, or legitimate interest. Ngayon, mag-focus tayo dun sa consent. Okay? Kasi usually, yun lang involved sa atin pagka tayo nagtatransact online. No? So, sabi nga natin, pwede ba tumanggi? Pwede. No? Pwede ba kayong hindi magtuloy? Pwede. Kasi pwede. Meron kayong tatlong karapatan. Primary rights. No? Right to object. Sabihin, hindi kayo magbibigay ng inyong consent. Access to your information and right to your information. Okay? Una-una, pagka sinabi natin right to object, ayoko, tapos na. Hindi na po magpuproceed yun. Pagkatapos po, kung yung right to information naman, na-discuss natin nung nakaraan, ay kapag ka meron na tayong naibigay o nakolektahan na tayo na information, pwede po natin yung mahingi dun sa ating data controller at data processor. Okay? Meron tayong access dun sa ating information. Okay po? So, pagka meron tayong access dun sa ating information, meron pa tayong kaakibat na mga rights o karapatan. Unang-una, kung meron na tayong right do sa ating information, meron tayong right to erasure. Pwede tayong magbura. No? Pwede tayong mag-rectify o pwede tayong magtama. At meron din tayong tinatawag na data portability at right to damages. Maganda yung portability. Ginagamit ito sa ibang batas katulad sa SSS, sa GSIS. By the word itself, alam natin yung portable, ibig sabihin, napapalipat-lipat mo, di ba? Portable. Portable radio, pwede mo dalhin. So, right to portability, pwede mo siyang in USB or any other form, pwede mo siyang magamit, pwede mo siyang mahingi dun sa data controller. Okay po? So, kahit na ang essential natin dapat malaman, kahit na binigay na natin yung information dun sa data controller. Sino ba yung data controller? Yung kumuha ng information natin. Yung data processor, yung pinagkatiwalaan ng data controller o yung gumagamit ng ating mga data, ating mga data. Tandaan natin, kahit na yun ay napapunta na sa kanila, atin pa rin yun. Okay? Hindi yun kanila. No? Kaya nga may sinasabi sa iyo kung anong purpose kung kinukuha sa iyo. At magko-consent ka, papayag ka. Meron kang access doon, meron kang right to portability, meron kang right to correct, diba? Right to erase, sapagkat sa iyo pa rin yung data na yon. Okay? You have the right to protect your privacy, meron kang right sabihin sa kanila, teka muna,
kinakailangan maingat kayo dito sapagkat akin pa rin yung data na nakuha ninyo na binigay ko lamang yung aking consent. Okay? So yun po yung Pastor. Basically, yun po ang pwede nating i-share ngayong araw na ito. At tatandaan natin, meron silang corresponding obligation or accountability sa pag-use, pag-collect, pag-gather, pagtago ng mga data patungkol sa data subjects na gaya natin. Siyempre, itong tito mo, hindi masyadong take you, no? Ang nagiging appreciation ko, Atty. Ruel, no? Siyempre, yung conventional and traditional na understanding ko, ano? Conventional and traditional understanding ko ng batas, ano? Kasi ang ownership nito, sabi mo nga kanina, ay doon pa rin sa data subject, ano? Kanya pa rin yung information na yan. The ownership still belongs to him, ano? Ibig sabihin pala, no? yung conventional, traditional, conservative concept ng, di ba, pagka may ownership ka, meron kang yung right of utendi, di ba? The right to use, ano? At saka yung the right of possidendi, ano? Nung tinuturo, matagal na panahon na yun, nung tinuturo sa akin yan, sa amin, ano, sa civil law, no? Ganon din pala, essentially, Atty. Ruel, ano? Ibig sabihin, yung universality of legal concepts, ano, ay applicable pa rin dito. Sa'yo yung information, sa'yo yung data, meron ka lamang siyempre kausap na data controller, meron ka lang kausap na data processor. Ang sabi mo nga kanina, at saka nung nakaraang episode natin na pinaliwanag mo, pero yung pa rin pala, no, because you can withdraw your consent. You can deny the consent. As a matter of fact, sabi mo, pwedeng ngang erase yun, no? Pwedeng i-erase. Ano? Ibig palang sabihin talaga, no? Nung panahon na kinonceptualize ito ng mga, kasi mga Latin concepts yan, di ba? Right of utendi, the right to use the property, the right to, or right of possidendi, the right to possess the property, ano, yung possession. Yung pala, because of that, na-appreciate ko, ano, kaming mga senior citizens, na-appreciate pa rin namin applying the universality of these legal concepts. Sige, Atty. Ruel, yes, ano ba Pastor, kung nakikinig ka last time, sabi ko, ay yung data ang bagong parang langis nung unang panahon. Okay? Yes. Sapagkat napakahalaga ngayon ito, no? Kung nanonood ka ng sa internet, ng mga YouTube, mag-open ka, no? Kung ano yung interest mo, yun yung lumalabas. Okay? Minimina yung data mo. No? Napaka-importante nito. Kaya lang, dapat nga, sabi nga natin dati, yung karaniwang konsepto ng privacy sa within the four corners of our office, of our house, of our room, ano lang ang gusto mo maging data, parang gano'n pa rin sapagkat kinakailangan masundan natin yung general privacy principles of transparency, legitimate purpose, and proportionality. Okay? Transparency, doon sa pagsabi mo sa consent mo, naintindihan mo, hindi nga nakabundle kung ano-ano sinabi. Dapat maliwanag sa iyo. Okay? Legitimate purpose ay sa pagkakasabi sa iyo ay sa palagay mo ay lehitimo ang paggagamitan ng data nito at proportionality. Ibig sabihin, kung ano lamang yung hiningi sa iyo, hindi na kung saan pa pupunta. No? Tandaan natin, pagka merong hinihingi sa atin na information, tandaan natin yung tatlong sinabi ko, general privacy principles of transparency, legitimate purpose, at proportionality. Dapat proportionate, no? Meron lamang kailangan hingin sa iyo, hiningi na yung kasulok-tulungan, pagkakakilanlan sa iyo. Sensitive na yun. Sensitive. Pinandal na lahat. Sabi mo nga nung nakaraang Sabado. No? Oo. Hindi na proportionate yun, Pastor Ni. Yes. At saka komo nga, yung utendi, right of utendi, sa iyo yan, right of use, ano? Yung right of possession, possidendi sa'yo, you can refuse, yan ang maganda rito, you can refuse a website collecting data
and information from you. You have the right to object. You have the right to object and to deny the consent. Ako, napakaliwanag. Siguro magkakaroon tayo ng part 3 dyan, ano? Part 3 dyan. At maraming siguradong natututo. Isa na ako ron. Pag nagle-lecture ako sa mga estudyante ko, hindi parang ganun din. Kung paano ko sineshare ngayon sa mga tagapanood natin, tagapakinig natin, ganun din po. Hindi lang kayo natatawag pag recitation. Pero muntik mo na akong tawag. Muntik mo na ako, kinakabahan ako kanina. Ako, sanay ako tumatawag sa recitation. Kanina, baka ako pag-recitin mo ako, mapapasubo ako. Sige po, iwanan muna natin ang ating talakayan sa punto por punto at atako na po tayo sa segment ng Akala at Panukala. Tutok lang po kayo, mga kaagapay. Tapas ng Batas! Maraming bagay ang maibibigay ng mundo. Naririyan ang magaganda at maayos na kayamanan. Lamang, atin namang isipin sana kung ang lahat ng mga ito'y magtatagal. Siya ang magpapatatag sa bansa. Iniingatan niya ang kanyang bayan at binibigyan ng karunungan at kaalaman. Ang pangunahing yaman nila ay ang paggalang kay Yahweh. Isaias 33:6. Ang yaman na inaalok ng ating Diyos ay dapat na hangarin. Ito ay mainam at para sa ating ikabubuti. Atin nawang tanggapin ang katotohanan na wala siyang nais na masama para sa atin. Ang Diyos ay nagmamahal magpakailanman. Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at Panukala. Nagbabalik po ang Tabas ng Batas at siyempre kasama niyo pa rin ang inyong mga kaagapay, Pastor ni Kuya Kaloy-Cao at ang ating kaagapay na abogado, Attorney Roel Cao Garcia. Narito tayo ngayon sa ating segment na Akala at Panukala na kung saan ay binibigyang linaw natin ang mga palapalagay na kaakibat ng mga panukalang batas. Pero ngayon hindi exactly panukalang batas. Baka yung ating research team naubusan ng mga pag sa kakahanap ng mga panukalang batas. Pero padugtong pa rin ito nung kay Grace, Senator Grace. Yun ang reason. Okay. Sige, dugtungan natin. Dugtungan natin. Tama. Kasi kanina pinag-aaralan ko ng gusto Inilapat ko sa panukalang batas. Yun pala ang panukalang batas na dapat natin. Yung pa rin ang framework, yung pa rin ang context. Yes, na-realize ko kasi kadugtong yung DPA, Data Privacy Act. Kadugtong din yun sapagkat yung online banking, yung transactions online ay katakot-takot na data or information patungkol sa atin ang alam natin. Gusto lang, Atty. Roel, hinahakot nitong mga data controller and processors na to. No? Kaya maraming myth or maling paniniwala. Ayan. Ang sana ay matulungan natin ang ating mga tagapakinig at ma-share natin sa kanila. Una, ang sabi, please, Atty. Roel, sabi nga, please disabuse our minds. Kasama ang tito mo rito disabuse our minds. Sabi na, alisin mo. Bawasan mo. Alisin mo na nga yung mga maling akala tungkol sa ganitong klase ng, halimbawa, e-banking services. Sige, please. Parati ko naririnig dyan sa mga matatanda nating brads pagka nagdidebate sila sa Senado, sa Kongreso. Sa Kongreso. Okay. Please disabuse your mind. Yes. Kahit hindi ko naintindihan, nagagandahan ako sa sinasabi. Sige. Let us disabuse our minds. Sasabihin natin yung myth number 1. Sabi,
it's not secure daw. Tama kaya yun? Mananakaw ba ang pera na nilagay natin sa online wallet? Ano po? Siyempre po, dahil napakaraming magagaling na nag-aral dito para magkameron nitong mga online wallet, katulad ng mga ginagamit natin ngayon, ay hindi naman po totoo na hindi secure. Hindi po mawawala yun sa atin sapagkat napakarami pong safety nets. Meron po dyan mga antivirus, meron mga firewalls, may mga encryption, etc., etc., na poprotektahan ang ating data. Data pa rin po yan eh. At kung alam niyo pagka ngayon, pag nagbukas ka ng email sa ibang device, ay biglang may hihingin sa iyo na OTP, no? One-time password. Iyon, isa yun sa mga security na pag magtatransact ka halimbawa, biglang sasabihin doon sa online wallet, please enter the OTP that will be sent to your cell phone. Okay? Kung talagang ikaw yun, makikita mo yun sa cellphone mo, i-enter mo yung OTP. So, misconception po o hindi totoo na mananakawan kayo parati o mawawalan kayo. Okay po. Number 2, sabi dito sa ating notes dito, it makes you vulnerable to fraud. Sabi baka kasiguro ba na magiging safe ang transaction sa account gamit ang mobile bank application? Oo po naman. Ako po ay napakadalas ko na rin mag-transfer sa online. Yung mga kapatid ko, pag nagpapadala ng pera sa mga magulang namin, online transaction. No? Wala naman nawawala. Except may mga fees. May mga fees po tayo yan. Very minimal fees. No? So, huwag po tayo mag-alala sapagkat ngayon po talagang online na ang buhay natin. Lalong-lalo na nung nagka-pandemic, na-realize natin na iikot ang ating financial transactions online. Alam niyo po ba ngayon kung paano nakakapagpadala ng tulong sa Ukraine yung mga tao? Yung iba nagbubuk ng Airbnb online sa mga bahay doon na may Airbnb. Kahit hindi naman sila pupunta roon, nagbabayad sila online. Magkakaroon ngayon ng pera yung taga-Ukraine. Makakapag-withdraw sila ng pera, makakatulong sila sa kanilang mga kababayan. That is the magic, the wonder of online and transactions, financial transactions. Number 2. Sigit lang ako, Braso, at wala. Nabasa ko yung news item na yun Nabasa ko yun, ano? Ngayon, mas naliwanagan ako dahil sa paliwanag mo. Yung pala nga ang purpose nun, ano? Yung Airbnb, di ba, yun yung mga parang apartments, ano? Yes. Yung mga bakasyonista, mga tourist, titira sila doon ng mga 1 week, etc. Ngayon, kahit hindi gagamitin ng mga taga-ibang bansa, alam mo, mga Pilipino na gustong makatulong sa mga Ukrainians, ano? Kahit hindi pupunta ron, kahit hindi titira doon for a week or so, maipapadala nga naman yung pera doon, ano? At makatutulong ngayon, ano? Financially sa mga mamamayan ng Ukraine. Yes. Yung pala. Okay, sige. Nababasa na yung kaba ko. Sa ibang... Sige, tuloy mo. Kung nabasa mo nga yung news account, sabi nung tao, sapagkat tingin ko patriotic din siya, hindi naman niya kakanyahin yung pera sapagkat nabasa ko 60 or 6,000 plus o 61,000 bookings. Siguro 6,000 bookings from America alone. Kinikilabutan ako. Meron akong goosebumps ngayon. Kinikilabutan ako. Doon sa gesture na iyan of support sa mga Ukrainians. Ako, kagabi, bumili ako ng Ukrainian flag through Lazada. At yung burda, tin-translate ko pa. Ano ba ibig sabihin nung itong Bautek? Ibig sabihin pala just text. That is their language. Kahit hindi makarating sa akin, sa kanila nang gagaling yun kasi sila yung mga supplier. No? Kahit na barya lang yun, 200 piso, pag pinagsama-sama natin, hindi ba? Madami na din po yun. So yun, sa pangatlo, Nate,
na yung personal details mo ay mananakaw. Kakadiscuss lang po natin ng Data Privacy Act. Okay. Ay hindi naman po karakarakang ganun mananakaw. No? Kailangan lang po natin talaga mag-ingat sapagkat laging may nagnanakaw kasi. Laging mayroong gusto makaaloko. So kaya nga pinapaliwanag natin sa inyo na as a data subject, kailangan bubusisiin ninyo, kailangan transparent sila. Sasabi sila ng maliwanag, hindi nakabundle kung saan-saan yung mga hinihingi sa inyo. Dapat maliwanag saan ba gagamitin. No? Kung may binibili ka lang ng ganito, adi anong data ang kailangan mong bigay? Address mo, pangalan mo, sukat ng sapatos mo. Kung hihingin pati sukat ng ulo mo, hindi na proportional yun. Example lang po yun. Pero ganoon po yun. Hindi na proportionality. Hindi na proportionate dun sa gusto mong ibigay sa kanila na information. So hindi po ganoon. Hindi basta-basta mananakaw ang ating identity sapagkat itong batas na ito kaya pinasa dahil alam na ng ating mga babatas ng of course, this is part and parcel of the international commerce, e-commerce, para tayo makasunod sa pagkakameron ng ganitong financial transactions. Kaya noong 2012, tagal na itong batas 2012 ay pinasa na ito sapagkat inihahanda ng ating community, ang ating bansang Pilipinas para makasabay sa mga pagbabago sa daigdig e-commerce. Yan. Yes. Alam mo, Atty. Ruel, habang nagpapaliwanag ka kanina, umaandar ang aking imagination. Kasi nga, siyempre, iba ng takbo ng buhay ngayon because of information technology. Para bang lang naman, anong batang-bata kang staff sa Senado, parang hindi ko ma-imagine na dinidiscuss itong information technology. Halimbawa yung Senator Senate President Jovito Arsalonga, si Senator Arturo Tolentino, si Senator Neptali Gonzales. Nag-imagine lang ako, kung sila ang nagka-craft nitong legislation na ito ngayon. Siyempre ngayon, nagsusulong yan. Kaklase mo, mga bata pa. Si Senator Grace po, siyempre si Senator Win Gatchalian, di ba? Siyempre yung mga yan, naintindihan nila. I could not imagine how Senate President Salonga, Senator Arturo Tolentino, and Senator Neptali Gonzales, Senator Sotero Laurel, in the halls of the Senate, would have been able to appreciate and understand these developments in information technology. Nako. Human interest angle nila. Human interest angle. Sige, tuloy mo. Isip ko lamang kung sila ang nag-craft ng mga batas na ito, ay napapakiwari ko na lamang na mas maganda ang pagkakabuo nito. Sapagkat I'm sure because napakinig ko yung mga yan very pagka yan nag-interview, nag-interpolate. Para kang inooperahan ng siruhano. Very incisive. Okay. And of course, sabi nga natin sa mga past shows natin, ay ito naman ay dumadaan sa committee meetings, public consultation. Okay. At may mga ron dyan ng mga technical staff members that are well-versed in this particular issues. So, panigurado, napakaganda ng mga batas ito. Kaya pasensya ka na, Pastor Nick, kasi idol ko yung mga yun. Nakita ko yan ng mga bata ko. Ang mga barong naman ngayon, yung mga apat ang Coelho. Ay biglang sabihin na Atty. Ruel, na ungusan mo na ang iyong tito sa pagiging optimist
Optimist. Akala ko sasamahan mo ako sa paniwala doon sa mindset na yun eh. Mahihirapan yung mga ganong matatanda ng senador. Ano? Yung pala, ang mindset mo they would have been able to attune themselves with the times, with the modern times. Yung mga sinabi mong Diyos utendi, pruwendi, posidendi. Kaya nila ilapat yun eh. No? Memorize nila yan eh. Ilalapat nila. Kastilapat, Latin yan eh. Alam nila, paliwanag sa Tagalog. Ito pa kaya? Data Privacy Act. Sige. Nauna ka muna ako sa pagiging optimistic. Ibig sabihin, dapat lang mag-aral na ako talaga. Magpakategi na ako. Oo, tama yun. Hindi pa huli ang lahat. Okay. Sige. Pwede nating iwanan muna sa bahaging yan ang ating talakayan sa akala at panukala. Napaka-interesting. Alam ko maraming taga-subaybay natin ang naliliwanagan. At they enjoy listening to this discussion. At siyempre po, mamaya po ang isusunod natin ay ang segment na pinakaabangan po ninyo. Ang Payo de Asunto. Tutok lang po dito sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Panginoong Ama, aming tinataas sa inyo ang aming mga kababayan na naipit sa gera sa Ukraine at Russia. Panginoon, bigyan niyo sila ng katarungan na nanggagaling, Panginoon, sa inyong puso na ipinaglalaban ang aming mga kababayan doon at hindi sila maging bihag at biktima ng agenda ng tao. At panalangin din namin ang divine wisdom, Panginoon, para sa opisyales, sa liderato ng Department of Foreign Affairs at ang Philippine Overseas Labor Office na Panginoon na sila ay papatnubayan hindi ng agenda ng ibang bansa kung hindi ng inyong banal na katarungan at karunungan para sa aming mga kababayang nangangailangan ng repatriation at ng ayuda. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Atin po ang bibigyan ng mas mahabang oras ngayong Sabado ang ating segment na Payo de Asunto. At siyempre po, bibigyan kasagutan namin ang inyong mga katanungang legal. Pero yung lagi po namin pakisuyo sa inyo, ayon po sa tabas ng batas, ayon sa aming nalalaman, ayon sa aming karanasan, at sa biyaya ng Panginoon Diyos, amin pong lalapatan ng kasagutan ng inyong mga katanungang legal. Pero pagka may pagkakataon po na nagiging hindi taliwas at taliwas po doon sa inaasahan ninyo na gusto ninyong marinig, ang tabas ng batas ay minsan pagramdam niyo disappointed po kayo o baka nasasaktan pa nga po ang kalooban ninyo, unawaan lang po, patawarin niyo po kami. Yun po ang tabas ng batas ayon sa aming pagkaunawa. At ito po ang unang tanong, Atty. Ruel. Siyam kami na magkakapatid na magkakahati sa lupa at bahay na iniwan ng aming mga magulang. Gusto itong ibenta ng 4 naming kapatid pero 5 ang may ayaw sa amin. At ang tanong, mabebenta po ba nila ang portion nila at maiiwan ang sa amin? Actually, may mga previous questions na related. May paliwanag ka na tungkol dito. I-elaborate mo na lang. Sige, okay. Ganito po, kasi paliwanag natin dati, in Kuwait yan co-ownership. Pero kung kayo siyam na magkakapatid, siyam na parte yan, yung bawat isa, meron siyang absolute ownership dun sa kanyang share. Okay? Pag sinabi mong absolute, kahit anong gawin mo doon, pwede. Pwede mong ibenta, pwede mong isanla, pwede mong i-assign, basta wag lang yung personal. Hindi pwede yun, sangayon sa Civil Code. Sa mga desisyon ng Supreme Court, sinasabi nila, pwede nila pagbili yun.
Yung bibili, papasok lang siya dun sa shoes or papalit lamang siya dun sa co-ownership. Co-ownership pa rin. Binenta mo lang yung absolute share mo. Pag-aari mo dun sa share. Tulad nga, siyam kayo, yung apat. At yung apat na bahagi, pwede lang pagbili. At yung bumili, hindi, ka-share nyo din. Pero tandaan natin, sabi din ng batas, hindi po pwede na magkameron ng perpetual co-ownership. Pwede kayo mag-demand, pwede silang mag-demand, kahit sino sa co-owners, na hatiin yun. Parti-partihin na. Anong tanong? May bebenta po ba nila ang portion nila at may iwanan sa amin? Yung sa inyo, hindi nila pwede pakialaman yun. Yung portion nyo. No? Pero kung yun ay delineated na, hati-hati, pwede pagbili yung kanila. Hindi na co-ownership yun kasi mayroon ng partition eh. Pero sa pagkakatanong nyo, baka buo pa rin, may pagbibili nila. Yung inyo, hindi nila pwede pakialaman. Because, sabi nga natin, absolute owner kayo ng share ninyo. Ayan, kaya ako po, pagka may mga kliyente na nagtatanong kung anong gagawin, Atty. Noel, ang sinasabi ko, yung under co-ownership po ng property nyo, hati-hatihan nyo na. Hati-hatihan nyo na. Kasi po, pagka nagpasa kayo magbenta, yun nga, nagkakaroon pa ng ganyang complications kung minsan. Sabi nga ni Atty. Noel kanina, there is no perpetual co-ownership. So, tutain nyo na po yun. So, hati-hatihan nyo na. At, para you can transact independent of the other co-owners already. Ito, sumunod, Atty. Noel, ano ang dapat gawin sa tenant na hindi nagbabayad ng buwis? Okay. Ano kaya ibig sabihin ng buwis? Yung, ako nga, napaka-general nga nito. Ano? Yung renta, karaniwan, ganun ang tanong eh. Yung lease, di ba? Sa leasehold, ganun na yun. Ngayon, sa leasehold agreement, obligasyon ng tenant. Ano ba tawag ngayon? Correct term ngayon eh. Kailangan niya, yung lessee, kailangan siya magbayad. Obligasyon niya po yun. Sapagkat kung hindi siya nagbabayad, meron substantial failure to comply. No? Pagka merong substantial non-compliance, pwedeng pasubalian na o pwedeng tanggalin na yung inyong leasehold agreement. Yun po ang ano dun. Yun po ang solusyon doon. Yan, Hindi naman nyo pwedeng basta-basta policy yun eh. Dadaan kayo sa proseso eh. Sa court, kung agrarian ito, dadaan kayo doon. Ayan, sige po. At may dagdag lang natin, nabanggit na kanina ni Atty. Noel, yung paggamit ng salitang tenant. Ako po i-review ko lang. I revisited several agrarian laws, at ang lumalabas po ngayon, the laws have criminalized. The current state of the law has criminalized. Ibig sabihin ng criminalized, isang krimen na po ngayon na may tuturing na criminal offense kapag ang landowner, o yung ang kalalagayan ay katulad ng landowner, ay ini-insist pa rin po yung tenancy relationship. Wala na po yan. In-outlaw na po yung tenancy relationship. At the very least, sabi po ni Atty. Noel kanina, agricultural leasehold, of course, at the very least. And at the very most, ay siyempre po, presumed owner na kung magbabayad ng amortization yung actual farmer tiller. Ulitin ko po, outlawed na po, criminalized na po yung pag-i-insist ng mga landowners sa tenancy system. Okay. Atty. Noel, sa susunod na tayo, maaari ba akong bumili ng lupa sa tenant na bigay ng agrarian, siguro Department of Agrarian Reform ito, makukuha po ba sa akin ito ng LGU dahil hindi titulado? Sige, Atty. Noel. Mahaba na yung istorya niya, So, pagka medyo may paucity or scarcity of information, we can probably make some assumptions and presumptions. Sige, Atty. Noel. Pagka kukunin ng LGU,
Di pag hindi ka nagbabayad ng real property tax, isusubasta yan, lupa mo. Di ba ganun yun? Pero kapag bumili ka sa tenant, meron din titulo yun, CLOA nga eh. CLOA title nga tawag dun eh. Certificate of Land Ownership Award, di ba? Kaya lang, meron yung 10 taon na prohibition para hindi maipagbili. No? Kung lumampas na yung 10 taon, yung binili ninyo, may title naman yun, ililipat nyo lang sa inyo. Basta masatisfy ninyo yung nabayaran na yung pinagkuhanan ng lupa, dapat bayad yun. No? Doon sa na-awardan muna, binabayaran yun sa sa land bank. No? Dapat bayad yun. Ang paglilipat lang ng CLOA through succession eh. Pagka within 10 years, succession sa anak. Ganun. Pero pag binili ninyo, nabigay na agrarian, pwede naman. Basta lampas na dun sa prohibition na 10-year period. Ayan, maliwanag po yan ha, yung guidance na yan. Ang sumunod na dulog, tinirahan at tinaniman na ang lote na hiniram lang sa amin. Ngayon ay kinukuha na namin mula sa kanila, ayaw na nilang umalis. Ano po ang dapat naming gawin? Sige, Atty. Ruel. Dapat niyong gawin, pumunta muna kayo sa barangay niyo. Mag-demand kayo. Gawa kayo ng written demand. Dalhin niyo sa barangay. Sabihin niyo, nag-expire na yung inyong right dyan na tumirik. Sapagkat gagamitin ko na. Yun lang naman yun. Pinahiram niyo lang pala eh. Pagka hindi umalis, hablan nyo na ng unlawful detainer. Ganun po, pupunta kayo sa court. Hindi nyo basta-basta paparasuhin through violence o Diba? Kayo naman ang babalikan nun. Gawin nyo sa tamang pamamaraan. Ang dapat nyo gawin, dumaan kayo sa inyong barangay. Patulong kayo doon. At bigay nyo yung katibayan na inyo yun. Kailangan nyo ng right of possession, hindi kukunin niyo yung possession ng inyong property. Ayan, okay. Well, patungkol po dyan, kapag by tolerance, by tolerance, ibang pinaubayan nyo lang, ang paggamit, ang pagtira, pinakamaganda po riyan, merong kasulatan. Kahit na sa malalapit na magkakaibigan, malapit na magkakaanak, ay magandang meron na rin meron na rin nakasulat para maliwanag na talagang tolerance lamang. At lagyan po niyo ng fixed period, Kasi po pagka masyado nang tumagal, kuminsan nahihirapan pong i-prove dyan ng tolerance. Kasi may naalala ko, Atty. Ruel, na isang desisyon ng Korte Suprema, in the words of retired Associate Justice Arturo Brion, ito 8 years, Ang sabi ng Supreme Court doon ay it may be dangerous, sabi niya ganyan, for the Supreme Court, to just simply believe the allegation that there was tolerance simply because there was such an allegation of tolerance, considering that the possession has already been for 8 years, ang sabing ganyan, So, ito po paalala lang namin sa inyo para bandang huli po kayo pa may problema. Sabi nga ni Atty. Ruel kanina, bandang huli po kayo pa ang kinakailangan mag-file ng kaso ng unlawful detainer, para lang sila mapaalis, doon sa ipinahiram nyo lang naman o ipinaubaya nyo lang naman, Okay, sige po. Sumunod, may kapatid po ako sa US na bumili ng condo unit sa Makati. Dahil sa pandemic, pinili niya na hindi ito i-occupy for 2 to 4 years. Ngayon, gusto niya ito parentahan. Dapat ba siyang mag-register sa BIR? Or, Atty. Ruel, pairalin mo yung pagiging mo rito, license real estate broker. Sige. Mahirap to, Kailangan eh. May tax, may criminal, may agraria. Kaya kailangan humuhukay tayo sa mga natatandaan natin. Ang natatandaan ko po dito sa ganito, sabi ng batas natin sa taxation, ang Pilipino ay kailangan magbayad ng buwis from income within and without. Ibig sabihin,
yung kinita mo within or sa loob o sa labas ng bansa ay magbabayad ka ng buwis kung ikaw ay Pilipino na dito nakatira. Yung kapatid nyo naman, hindi nyo naman sinabi, kung yung kapatid nyo hindi na Pilipino, alien na o Pilipino pa rin na nakatira sa US. Okay? Gayon pa man, ang sinasabi ng batas dito, ang Pilipino o alien na kumita within the Philippines, ito, kikita siya dito sa paupahan niya within. Pero obligado siya magbayad ng income tax, ng buwis. Ngayon, kung sisigilin siya ng mag-i-issue siya ng resibo. Hihingan siya ng resibo nung umupa sa kanya. Obligado siya na merong resibo. Hindi lang yung pwede magbibili ka ng resibo sa Quiapo. Kailangan galing sa BIR yun. Pinapa-register yun. So, kailangan niya mag-register. Pero ang pinaka-tatandaan ninyo, income within the Philippines, whether you are an alien or Filipino, ay kailangan mo magbayad ng buwis. Hindi ka pwede mag-free ride. No? Daming problema ng Pilipino, daming pinapakain ng ayuda. Tumulong tayo, magbayad tayo ng buwis. No? Meron nga tayo pambili ng kondo eh. So register lang po kayo. Register lang po kayo. Pakisabi niyo po sa kapatid niyo, register lang po. Kikita naman siya. Okay, register lang sa BIR. Ang sumunod na dulog, matagal na kaming hiwalay ng asawa ko at may asawa na siyang iba at mga anak. Gusto ko rin pong magkaroon ng asawa para makakasama ko sa buhay. Anong magandang gawin para maging legal ang aming pagsasama? Hawig ito doon sa nakaraang Sabado. Attorney Ruel, sige. Dapat po maging legal din ang inyong pagka-dissolve. Kailangan yung dissolution ng inyong kasal ay gawin ninyong legal. No? Kumonsulta kayo sa mga abogado para ipa-annul or ipa-dissolve o pa-declare na null and void ang inyong kasal. Sa una, at para makapagpakasal kayo ngayon. Ayun, yun lamang po eh. Walang ibang paraan eh. Kasi legal po yung inyong kasal. Dapat paraang legal din ang gagawin para ma-dissolve yan. Pero ito po paunawa lang po namin sa inyo ni Attorney Ruel. Hindi po common nag-file kayo ng petition for annulment of marriage. Siyempre may mga grounds po na i-specify dyan. Meron po mga family courts na ang judge po ay talagang ma-stricto. Hindi po basta-basta na nag-i-issue ng decree of annulment. Meron po na-deny. Malaki na nagastos. Malaki po ang gastos yan eh. Malaki na nagastos, denied pa nung family court judge. So, yun lang po ating masasabi dyan. Okay, Attorney Ruel, ito sumunod. Nasa ibang bansa ako at mayroon akong nais kunin na memorial lot. At nais ko sanang ipangalan sa kumari ko na nandyan sa Pilipinas dahil isa po siyang medical frontliner at may diskwento raw. Kasi kapag isang medical frontliner ang kukuha nito, ano po ang magiging pros and cons nito? Paano po ang titulo nito? Medyo masarap sagutin ito, Attorney Ruel. Kasi ang tanong niya, bukas ang isip niya, open-minded siya. Ano po bang pros and cons? Ano po bang downside? Ano po bang upside? Sige, Attorney Ruel. Ang upside po nito, siyempre, hindi may discount kayo. Okay. Tingnan ninyo kung gaano kalaki yung discount. Best sabi, dun sa downside na mapapalipat sa kumari ninyo. Yung nakapangalan yung lot. No? Yung titulo, siyempre sa kanya pupunta yun dahil siya ang bumili. Kanya nakapangalan. Ngayon, kapag kukunin nyo na ulit sa kanya yan, may mga registration fees pa yan, may mga magbabayad na naman kayo ulit. So tingnan ninyo, kwentahin ninyo, tapos yung pagiging kampante na inyo yun, hindi natin masabi, mga panahon, minsan magkabati kayo ni kumari, minsan magkaaway kayo. Ay mahirap po yun. Yun yung cons, yun yung downside. Yun po yun. Yung upside, hindi may discount. Kung napakalaki ng discount, hindi kwentahin ninyo kung worth it.
kung worth the trouble of yung mga succeeding actions na gagawin ninyo. Yan. Mas marami po mas mabigat po at mas marami yung downside, yung cons kaysa sa upside o yung pros po. Hopefully nakatulong po kami sa inyo. Open-minded naman kayo at yan naman ang hinihiling ninyo. Malaking problema po pagka nakapangalan na sa kanya tapos ayaw niyang ibigay sa inyo. Malaking problema po yan. Okay. Nagtatrabaho po ako sa isang malaking kumpanya dito sa Pampanga. By June, 18 years na ako sa service bilang machine operator. Taong 2018 na-diagnose siya na may cervical spondylosis kaya nag-leave ako sa work, sabi niya. During my sick leave, tanging SSS lang ang nagpapasahod sa akin. If mag-resign ba ako, may matatanggap po ba ako sa company or pag na-force resignation ako ng company dahil wala daw silang maibigay na light job o light work sa akin. Sige, Atty. Ruel. Artist mo to, Pastor ni. Ang pagka po kayo kasi nag-resign, unless nasa kasulatan sa inyong kontrata, ay hindi naman kayo binibigyan ng separation pay. No? Unless nandun sa kontrata at practice nila na nagbibigay ng kasi resignation yun eh. Ngunit kung authorized cause sa medical, sinasabing in danger kayo, in danger yung mga kasamahan nyo, pwede kayo magkamero ng separation pay, nasa labor code po yan. Pero tatanggalin kayo, no? Dahil doon. Yun po kaya magkakameron kayo ng separation pay kung kayo ay aalisin. Kung kusang loob naman kayo magre-resign, tingnan ninyo kung meron silang policy tungkol doon. Baka sayang po yung inyong 18 years na pagtatrabaho. Ayun. Kung ako ang professor mo, triple flat one na yung sagot mo na yun. Pasado ba? Pastor, pasado ha? Pasado. Yun nga po, siyempre po, sa batas may nakalagay talaga kapag if the disease, yung illness, cannot be cured, within 6 months, a period of 6 months, despite adequate medical treatment. At yan po ay certified ng isang public health officer, pwede po kayong ma-separate from the service. Sabi po na Atty. Ruel kanina, isa po yan sa mga authorized causes at kayo magkakaroon po ng separation pay na 1/2 month for every year of service. May malaki-laki na rin po yan kasi 18 years na rin po kayong naglingkod. At maganda naman kasi ang mga batas po umaandar, SSS. Sa panahon na kayo ay naka-sick leave, nandyan, sinasagot ng SSS, yung anyong sahod during the period of your illness. Ngayon po, isang pwede ring tingnan, baka pumasok po din yan doon sa employees compensation benefit, employees compensation benefit, kapag mapapatunayan na aggravated po yung inyong karamdaman ng inyong workplace, o kaya naman yung karamdaman nyo po ang naging sanhi ay ang inyong workplace, o yung inyong pagtatrabaho, karagdagan pong benepisyo yan. Maaari kayong makakuha ng employees compensation benefit. Bakit po namin nasasabi yan? Kasi po, machine operator, Atty. Ruel, machine operator, yung mga ganyang klase po ng trabaho, ang workplace po niyan, baka talagang nagbibigay ng dahilan, ng sanhi na kayo ay magkasakit, o kaya naman kung may sakit naman na ay na-aggravate, pagka po na sa pagsusuri ay mapapatunayan na yung kalagayan sa workplace ang naging dahilan ng inyong pagkakasakit. At saka lalong-lalo na kapag kasama po doon sa considered na occupational diseases or occupational illnesses, ay maaari po kayong makakuha. So yan po, medyo malapad po yung range
ng mga benepisyong makukuha nyo. At yan po ang maganda sa mga patakaran at batas ng ating gobyerno. No? So yan po ang inyong maaaring tanggapin. Atty. Ruel? Alam mo, ang mga estudyante, di ba? Ganyan din ang ginagawa mo eh. May evaluation din tayo mga profesor. Kinakabahan ako habang nagpapaliwanag ako. Kung i-evaluate mo ako ano kaya? Ako kaya mapapasahod pa kaya ako ng PUP College of Law. Maganda. Okay, eto po panghuli, makaka-boundary tayo. Matutuwa si Ma'am Absent dito, Atty. Ruel. Ito, last na dulog. Dapat po ba nakasama sa sinisingil na monthly dues ng Homeowners Association ang gate fee na hinihingi ng mga nagde-deliver sa bahay mo? Sige nga, Ruel. Medyo hindi ko kuha kagad pero sige, pag-aralan nga natin. Dapat po ba kasama sa sinisingil na monthly dues ng Homeowners Association ang gate fee na hinihingi naman ng mga nagde-deliver sa bahay mo? What do you make out from this question, Atty. Ruel? Sige. Ganito po ang sagot natin dyan. Sige. Ganito ang sagot natin dyan. Ang Kongreso natin ay nagpasa. Na-discuss na natin yan dito ng Magna Carta for Homeowners Association. Okay? Yung batas na yon, ay sinasabi dun sa batas na yon, ay katulong ng mga Homeowners Association, katulong ang mga Homeowners Association ng LGU sa pag-regulate ng mga relationships sa komunidad and so forth and so on. So, ang HOA ay meron silang karapatan magpasa ng kung ano man kanilang regulasyon. Ngayon, kung yung Homeowners Association ninyo, kasi ang uso ngayon yung mga grab food, yung mga nagdi-deliver ng pagkain, kung ano-anong pinapadeliver ng mga riders. Bago ka makapasok doon sa gate, hinihingan niya ng bayad. Kawawa naman ako kung ako na may rider. Ang kikitain ko lang 20 pesos sa pag-deliver. Kukunin nyo pa ng 10 piso. Siyempre kukunin niya sa inyo ng inyong rider. Yung ibabayad niya doon sa gate. Ngayon, kung hindi pa part and parcel yun ng dues, ibig sabihin, meron silang special assessment. Tanungin ninyo, ito po ba yung special assessment? Because they are allowed. Homeowners Association are allowed to collect yung dues nila and special assessment. Under po yan, nung batas na sinasabi natin na Magna Carta for Homeowners Association. Yan. Okay. Naka-boundary tayo. Kaya lang, gusto ko lang balikan yung previous question kanina. Nasabi na po ni Atty. Ruel na yung option ng resignation, wag po yun ang gawin ninyo Ito po kasi ganito po ako ganito ang aking ang personality ko. Maliwanag na po ang banggit ni Atty. Ruel, pero gusto ko lang po makasiguro lalo Sinabi na po ni Atty. Ruel, yung option na mag-resign hindi po advisable. Huwag po kayo mag-resign kasi may makukuha kayong benefit kapag authorized cost po meron kayong makukuha. Yung nauna. Binanggit mo na Binanggit mo na, kaya lang ganun ako Okay, mahilig sa tinuro sa akin ito ni yung natin, kaibigan natin na much more senior lawyer si Attorney Ador Hison. Nung nagka-campaign tayo kay Senate President Salonga na para maging Pangulo ng Pilipinas, sayang hindi naging Pangulo pero he was the best president the country never had daw Ang sabi ni Attorney Salvador Hison, pabibidyo ko ito para mapanood nilang mag-asawa Ang sabi niya, may mga pangangailangan ng sabi niya, intentional redundancy. Kung kinakailangan, sabi niya, to emphasize the point, sabi niya, intentional redundancy, sabi niya ganyan, deliberate redundancy. So, yan po, huwag kayong mag-resign, sayang po ang lahat. Okay, sige. Kung hindi po niyo napakinggan ng buong kasagutan sa inyong mga tanong, pwede po kayong makinig uli. Balikan lamang ito sa ating Facebook page, 702 DZAS FEBC Radio o sa Tabas ng Batas. At kung hindi naman po nasagot, ang inyong pinadalang katanungan ay nasagot po lahat. Abangan niyo po ito sa mga susunod na Sabado. Sige po, tayo po ngayon dumako sa ating prayer time. Panginoon, ang aming pong prayer ay pasalamat. Salamat po na napakarami sa mga tulong na naipadaan po ninyo, Panginoon, na galing din naman sa inyo,
naipadaan ninyo, Panginoon, sa bibig ni Attorney Roel Cao Garcia at sa bibig po ng inyong lingkod, Pastor ni Kuya Kaloy Cao. At umasa po kami, marami po ang natulungan. In Jesus' name, by the power of the Holy Spirit, Amen and Amen. Salamat sa inyong pagsama sa amin dito sa programang Tabas ng Batas. Salamat sa mga tumutok sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. Gayon din sa channel 185 sa GCTV. At siyempre salamat sa tulong at agapay ni na Ma'am Absedy Ferrer, ating Protex na sina JV Tabua, Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta at ang ating RTV team na sina Ma'am Eileen Valdez, Abby Glindo, Chris Rosete, Ivan Aprenica at Wenmark Balatukan at ang ating mga kasama sa Bukawe Transmitter Site. Kami po ang inyong kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Siyempre po ito ang inyong kaagapay, Pastor ni Kuya Kaloy Cao at ang ating kaagapay na abogado, Attorney Roel Cao Garcia. Nag-aanyaya po kaming makinig kayo muli sa ating programa sa susunod na Sabado. Sa parehong oras at lagi pong tatandaan kung uunawain at susundin, Attorney Roel, kakampi mo ang batas. Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas@info@dzas.febc.ph.